Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Kuyo. Ang kwentong ibabahagi ko ay sarili kong karanasan. Nangyari ito sa may lugar namin sa may Maasin, sa Leyte. Dekada 90. Na mga panahong ito ay nasa 25 taong gulang ako. May asawa at may anak na babae. Nakatira kami sa isang baryo sa Maasin. Payak na tahanan, kwadrado, at nakaangat ng halos 1 metro mula sa lupa. Ito ay pagdepensa kung sakaling magkaroon ng baha sa ilog. Malapit kasi sa ilog ang tahanan namin. Isa akong magsasaka, habang ang asawa ko naman na pangalanan nating Ayla. Ang pinagkakaabalan ay pagtitinda. Isang maliit na tindahan na nakabungad lang sa beranda, sa ibaba. Hindi ko lubos maunawaan ang nangyari sa akin noon. Paano ba naman kasi madalas masama ang pakiramdam ko. At ito ay nangyayari pagsapit ng gabi. Nilalagnat ako. Nanginginig ang katawan at nagdidiliryo pa. Tuwing araw naman, bumabalik sa normal na parang walang nangyari. Kaya naman habang tumatagal ay nakasanayan ko na ito kahit nag-aalala ang asawa ko. Isang araw nagmungkahi si Ayla na ipatingin na sa doktor ang kalagayan ko. Medyo bumagsak na kasi ang katawan ko at lumalalim na yung mga mata ko noon. Dahil sa walang maayos na tulog. Pumayag ako, pero tatapusin ko muna yung ginagawa ko noon sa sakahan namin. Tapos itong anak na babae, iiwan na lamang sa pinsan ko. Umaga naman yon. At kinahapunan ay kaagad nagtungo sa doktor. Wala naman daw kakaiba. Baka dulot lamang umano ng sobrang pagod ayon dito. Kaya pinayuhan ako na magpahinga muna at niresitahan ng mga bitamina. Sinunod naman namin ng doktor. Pinalipas muna ang 3 araw bago bumalik sa pagtatrabaho. Pero walang nagbago. Kahit sakto na ang pahinga ay ganun pa rin. Bumalik ulit kami sa doktor at doon. In-examine na ako. Lahat ng resulta, maayos naman at walang kakaiba. Nababagabag na talaga kami ng gusto. Ang asawa ko naman ay nakikita ko ang labis ng pag-aalala. Habang patagal ng patagal ay mas lumalala ng kalagayan ko. Naisip ko pa nga noon na hindi na doktor ang hinahanap ko. Baka isang albularyo. Naniniwala ako sa padaot eh. Naalala kong isang komadrona na nagpaanak sa aking asawa. Nakatira lamang ito sa kabilang bahagi ng ilog at maliban sa pagiging komadrona, alam kong biyasa itong manggamot. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Inang Tessie. Inutusan ko yung asawa ko na puntahan yon. Magpapatingin ako sa kanya. Gabi na yon, tapos iba na yung pakiramdam ko. Ang sabi ng asawa ko ay bukas na lamang daw. Pagsapit ng umaga ay kaagad tinungo ang manggagamot. Tanghali na noong makabalik. Dala niya ito. Ang sabi ni Inang Tessie ay bakit daw siya pinatawag. Sabi raw malala ang sakit ko pero nakatayo at parang wala namang kakaiba sa katawan ko. Nagtataka ang matanda gawa ng nasa labas ako ng bahay at naghahasa pa ng itak. Pinati ko muna ito at sinabi ko sa asawa ko na magluto ng ulam dahil nga doon kakain si Inang Tessie. Pero umiling ang matanda at sinabi nitong tapos na daw siyang kumain. Tila ba nayamot pa? Nagtanong kung anong nararamdaman ko sa katawan. Ipinaliwanag ko ang lahat. Na sa tuwing gabi ay nakakaranas ako ng kakaiba. Nilalagnat at nagdidiliryo at nawawala ito kinabukasan. Tumango ang matanda. Ang sabi ay doon daw sa loob ng bahay. Pagkatapos ay inutusan ng asawa ko na kumuha ng tubig, asin at abo. Yung tubig ay ilagay daw sa batya. Sinunod dito ni Ayla
habang ako ay pinaupo ng matanda sa sahig doon sa may sala namin sa papag. Pagkalapag ni Ayla ng mga inutos ng matandang yon, naghugas ito ng kamay at hinawakan ng noo ko. Nakapikit lamang ang mga mata ng manggagamot. Bumubuka ang bibig nito na may mga katagang binabanggit. Sumimangot na mukha noon at may sinabi sa akin na siyang labis ko namang ikinapagtaka. May kinuha ba umano akong isang bagay? May napulot o may natagpuan at dinala ko sa bahay noon? Hindi ko maintindihan ang sinabi ng matanda. Kaya nagtanong ako kung bakit. Dito ay sinabi niyang subok umano ang nararanasan ko. Subok na kagagawa ng mga nakatirang elemento sa lugar. Akala niya na yanggaw ako pero hindi pala. Tapos pinaalala nito sa akin ang mga pangyari bago pa ako magkaroon ng kakaibang nararamdaman sa katawan. Gumagala lang ako nun dun sa unahan ng sakahan po. Hapon po yun tapos sinabot ako ng gabi. Hinahanap ko po kasi yung kalabaw eh. Malakas yung ulan at nakakapangilabot yung kulog at kidlat. Ayun po nakita ko yung kalabaw. Bukod po dun, may napansin po ako yung parang kumikinang sa may bandang puno ng ipil. Lumapit ako at dun po, patulis na bagay. Parang bato lang tapos sumuusok. Matapos kong makapagsalita noon ay para bang nagulat ang matanda. Iyon na. Iyon na nga yung bagay. Ikaw lang ang nakakita. Dapat kinuha na yun ng mga elemento pero tingin ko'y pinagkakatiwalaan ka nila. Nasa sa iyo ba yon? Sabi ko naman sa kanya hinayaan ko lang pero kunin mo yung gamit na yon. Pero mag-iingat ka. Sa oras na mapasa iyo ito, tiyak na hindi lang lagnat ang aabutin mo. Pero pag nalampasan mo naman ito'y babalik na sa normal ang lahat. Dagdag pa nito Bertud daw yon. At tinatawag itong linte o sa Tagalog pa, mutya ng kidlat. Ako na umano ang tumuklas sa mga mangyayari sa akin. Hindi kasi parehas ang lahat ng subok kapag nagkaroon umano ng bertud. Teka lang, subukan mong kunin kapag may kakaiba sa katawan mo. Mamaya di ba lalagnatin ka? Sa ganong oras? Nabiyaan pala itong taong ito eh. Ayun lang naman, pwede na din naman akong umalis. Yun lang yung gusto kong ipaalam sa iyo. Magtatanong pa sana ako kaso napakariksi ng matanda maglakad. Para bang nagmamadali itong umuwi na animoy, may kinatatakutan. Napatingin ako sa isang banda. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang manggagamot sa mga sandaling ito. Pagsapit ng gabi, muli akong nakaramdam ng pagbigat sa katawan at nagsisimula na rin akong lagnatin. Tinanong ako ng misis ko kung ano ba ang payo ng manggagamot. Ang sabi ko lang nabati ng elemento. Huwag na niya itong isipin at matulog na siya. Hindi ko pinaalam sa asawa ko yung mga sinabi ng manggagamot. Ating gabi nang makarinig ako ng mga alingasngas. Tapos pansin kong tila nagwawala ang dalawang kambing namin. Mahimbing na natutulog ang mag-ina ko. Hindi ko na ginising. Kahit mabigat ang pakiramdam ay pinilit kong bumangon para suriin sa bintana ang nangyari sa labas. May aninag kasi nga yung lugar namin ay may mga poste dito na may mga ilaw na. Sa bandang kalsada. Pero kahit papano'y nakakapagbigay naman ito ng detalye kahit palimitado. Wala namang kakaiba. Maliban sa alingas-ngas sa damo. Ilang sandali ay may napansin akong isang maitim na bagay na animoy may nakadapa sa sakahan. Minamasdan ko ito hanggang sa nakita kong gumagapang na parang gagamba. Patungo ito doon sa itinayo kong kamalig sa may sakahan. Naisip ko na baka magnanakaw eh. Kaya naman kinuha ko ang itak at bumaba ako ng bahay nun. Pinuntahan ko ang kamalig pero wala namang tao. Nagpahinga ako sa kamalig dahil sa sakit na mga kasukasuan. Ilang sandali pa, biglang yumugyug ang kamalig. May narinig akong malakas na tinig na parabang igik na hindi ko mawari kung kabayo ba o malaking baboy.
Kinabahan ako ng mga sandaling ito. Marahan akong sumilip sa bubong at sinuri kung anong meron. Nanlaki ang mga mata ko dahil may nakadungaw sa akin na sobrang pangit na mukha. At kung hindi ako nagkakamali, isa itong aswang. Naninilaw ang mga mata. Nakausli ang malalaking ngipin. May suot pa itong kwintas na may nakasabit na maliit na garapa. Napalunok ako ng laway. Dahan-dahang dumapa at nagtago sa gilid ng kamalig. Tila nawala ang masamang pakiramdam ko noon at napalitan ng matinding kilabot. Maya-maya ay umalog ulit ang kamalig. Hanggang sa napansin kong may nalaglag sa aking paanan. Kumikinang. Pamilyar sa akin yon. At kung hindi ako nagkakamali ay ito yung batong nakaipit doon sa puno ng ipil. Dinampot ko ito. At sa maniwala man kayo o hindi, yung nilalang na nakapatong sa bubong ay biglang lumundag sa lupa. Kitang-kita ko kung paano ito magwala na animoy baliw. Hanggang sa muli itong naglikha ng ingay. Pero boses ng nasasaktan. Patuloy sa pagwawala ang nilalang. Hanggang sa para itong baboy na umigik dahil sinipa at bigla yung kumaripas ng takbo palayo. Labis na kilabot ang nararamdaman ko. Pero ang tanong, bakit parang nabaliw yon? Tsaka isa pa, bakit biglang nalaglag sa paanan ko yung bagay na ito? Umuwi ako ng bahay. Nagtataka din ako kasi nga nawala ang pananakit ng katawan ko. Tulog pa rin ang mag-ina ko. Binabagabag ako noon. Basta't yung pangyayaring yun ay hindi ko lubos mapagtanto na mararanasan ko. Humiga ako sa sala. Hanggang sa nakatulog ako noon at bigla na lang nanaginip. Nakakita ako ng napakaraming mga nilalang at may iba't ibang mukha. May mga pangit, may mga magaganda din, lalo na yung mga babae na parabang mga diwata. Nasa loob sila ng mayabong nakakahuyan. Maya-maya may lumapit sa akin. Magandang babae. Akala ko ising tangkad ko lang pero hanggang leeg lang ako nun. Matangkad ako, Sir Seth, pero mas matangkad ang babaeng ito na parabang higante. At ubod pa ito ng puti. Nakahubot-tubad. Kitang-kitang lahat nun. Ang sabi nito sa akin ay yung bigay daw niya na bagay. Ingatan ko. Hulog ito ng kalangitan at dapat sana para sa kalikasan. Pero minabuti niyang ipagkatiwala sa akin kasi nga ubod daw akong bait na tao. Pinapahalaga ng kalikasan at magalang kapag pumapasok ng gubat. Ingatan ko daw ang bertud. Makakatulong daw ito sa akin. At kapag may mga taong may mga masasamang balak, malalaman ko kaagad ito sa pamamagitan lamang ng tingin. Hindi ako nakapagsalita. Wala ako sa wisyo. Hanggang sa nagising ako sa pagpukaw ng asawa ko. Napabalikwas ako noon. Nagtanong sa kung anong nangyari. Hawak-hawak ko pa yung itak. Ang sabi nito ay may naghanap daw sa akin. Akala ko nga'y panaginip pa rin yun kasi umaga na eh. Nakiramdam muna ako pero tingin ko nasa realidad na ako noon. Napapailing ako. Tumayo at nagtungo sa beranda. Nakita ko si Inang Tessie at ang asawa nito na pangalanan nating Mang Berting. Kako naman bakit sila napadalaw? Ang sabi ni Inang Tessie, susuriin daw ako. Tumango ako noon. Pumanik siya sa may beranda. Si Mang Berting ay nagpaiwan sa baba na parabang may masama sa katawan. Paika-ika ito at naupo doon sa ilalim ng puno ng talisay. Nagtatanong sa akin si Inang Tessie kung may nangyari ba kagabi. Tumango ako at sinabing meron. Hindi lang masama ang pakiramdam ko, kundi may nakita din akong aswang sa may kamalig sa may sakahan. Kinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat, pati ang nangyari sa aswang na yon. Habang nagpapaliwanag ako, naudlot yon dahil napansin ko ang kwintas na suot ni Mang Berting. Gulat na gulat ako kasi katulad na katulad ito ng kwintas ng aswang kagabi.
Maging yung tali at ang nakasabit na maliit na garapa. Kasabay pa noon ang kakaibang init sa bulsa ko na parabang may kung anong nagbabaga. Kinapaka pa ko yon at ito yung nalaglag kagabi. Ang init niya, pero hindi ako napapaso. Dama ko lang ang init. Ilang sandali ay nakarinig ako ng bulong. Boses ng babaeng na panaginipan ko kagabi. Huwag daw akong magtitiwala sa taong kausap ko. Nababagabag ako ng gusto. Ang totoo ay hindi ko pa talaga lubos maunawaan ang nangyari sa akin noon. Ganon ba? May nakuha ka bang bagay? Wika ng ginang, sabay sulyap sa kinakapa ko sa bulsa. May kakaibang titig itong matandang ito. Hindi ko alam pero para bang may gagawing hindi maganda. Dito na ako nagduda. At kung hindi ako nagkakamali, ang asawa niya at ang aswang, iisa. Tapos itong matandang ito ay may balak sa gamit na nakuha ko. Yun na ang sinasabi ng babae sa panaginip. Ang mga taong may masamang balak, malalaman ko sa pamamagitan lamang ng tingin. Walang ano-ano'y umiling ako at ang sabi ko'y wala. Pero ayon kay Inang Tessie, meron umano. Katunayan ay nasa bulsa ko raw ito. Ibigay daw sa kanya. Susuriin niya. Ngumisi ang matanda na para bang baliw. Dito na ako pumasok sa loob ng bahay. Sabi ko hindi ko ipapakita. Na umuwi na sila. Bigla namang nagtatanong ang asawa ko kung anong nangyari sa akin. Ayla, masasamang tao yung mag-asawang yan. Kagabi may nangyari sa akin. May aswang akong nakita. At kung hindi ako nagkakamali, yun yung asawa ni Inang Tessie. Huwag kayong lalabas ng anak ko dito ha. Dito lang kayo sa loob. Hindi umimik ang asawa ko. Kinuha lang noon ang anak kong babae na si Rosmin at dinala sa silid niya. Wala ka bang tiwala sa akin, iho? Ano bang nangyari sa iyo? Kahapon lang ay ang ayos naman ng pag-uusap natin. Galit ka ba? Basta po umalis na kayo. Hindi ako nangangailangan ng tulong nyo. Abay, teka. Kayo ang unang lumapit sa akin. Isa akong manggagamot at natural lang ang tumulong. Kung may problema ka, doon kayo. Puntahan mo ako sa bahay. Mag-uusap tayo. Baka dulot yan ang mga sinabi ko sa iyo na bertud. Nakuha mo na kasi at malamang may reaksyon yan sa katawan mo. Pati pag-iisip ay naapektuhan pa. Ayla, itong asawa mo ipagbantayan mo . Sigit aalis na kami. Sa mga sandaling ito ay si Ayla sa pinto nakasilip sa silid. Tinitigan ko siya. Sabi ko salamat at nagtiwala sa akin. Nilinaw ko na masasamang tao ang mag-asawa at gusto nitong kunin ang bagay na ipinagkatiwala sa akin. Ipinakita ko sa asawa kong linte. Kumikinang ito sa kamay ko habang umuusok. Manghang-mangha si Ayla. Ang sabi ay gabayan daw ako sa mga gagawin ko. Naniniwala daw siya sa mga bagay na mahihiwaga kasi ang tatay ni Ayla ay merong agimat. Bumaghapon ay nasa itaas lamang ng bahay ang mag-ina ko. Hindi ko talaga pinapalabas doon. Hanggang sa gumabi na lamang. Meron namang makukonsumo kasi nga may tindahan kami. Itong tindahan sinasabi ko ay nasa ibaba lang ng beranda. Kapag bumaba ng hagdan, may pinto sa tabi papasok noon. Dumating ang oras kung kailan ako makakaramdam na masama sa katawan. Pero hindi na ito nangyari pa. Wala na. Bagkus ay bulong ang naririnig ko noon. Boses pa rin ng babae at ang sabi, ililigtas ako ng bagay na bigay niya. Magtiwala lamang daw ako. Huwag itong iwawalay sa katawan ko. Wala umanong makakapanakit sa akin noon. Maraming araw ang lumipas. Wala namang mga naganap na peligro. Hindi din nagpapakita si Inang Tessie. Pero may mga nagtatanong na kapitbahay noon. Lalo na yung bumibili sa tindahan. Ayon sa mga ito ay may napapansin daw silang tao na gumagala at nagpapaikot-ikot sa bahay namin. Ako ba daw yon? Kasi malalim na gabi na ito. Sabi ko hindi ako yon.
Baka kawatan lang. Pero kinukutuban ako gawa ng baka aswang. Pero wala namang hudyat sa akin yung bertud. Ginawa ko nang ang kwintas yun. Para na lang siyang karaniwang bato, pero may pagkakataon na kumikinang. Nagsubaybay ako sa gabi. Nais ko kasing malaman kung totoo ba yung sinasabi ng kapitbahay. Doon ako sa may silong ng beranda. Nasa gilid ako ng tindahan at hindi talaga makikita sa labas. Nakaupo ako doon at merong hawak na itak. Hinanda ko ang sarili. Kung sakaling hindi ito aswang, malamang kawatan. Pero wala naman akong namamataan. Sunod-sunod na gabi ito. Hanggang sa isang pagkakataon na biglang nag-iiyak itong si Rosmin pagkatapos naming maghapunan. Nagtanong si Ayla kung anong problema at ang sabi ng anak ko, masakit daw ang tiyan niya. Hindi ko alam ang gagawin noon kasi gabi na. Tsaka wala nang ibang albularyo sa lugar. May albularyo pero masama namang tao. Maya-maya ay biglang uminit ang kwintas ko. Napatulala ako saglit at kaagad naisip na may aswang sa labas. Sinara ko ang mga bintana. Ang bukas lamang noon ay ang bintana sa may beranda. Doon ko sinipat-sipat ang nilalang pero wala akong nakikita. Pero naroroon pa rin ang init sa bertud. Pinili kong abisuan ng asawa ko na pumasok sila sa silid at isara ang pintuan nun. Na wag bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Lumabas ako ng bahay nun. Nang matiyak ang kalagayan ng mag-ina ko, gumala-gala ako sa paligid. Hanggang sa nakita ko si Inang Tessie. Naroroon ito sa harapan banda. Nakabungad sa labas ng bakuran. May bakuran kami pero sira nga lang ang bandang likuran. Kawayan lang naman ito eh. Dahan-dahan kong tinungo ang matanda. At walang ano-ano'y sinabi ko na umalis na siya. Nakangisi lamang ito habang umiiling. Hanggang sa nagwika ito ng, sabi ko na nga ba'y nagbago ka na? Alam mo bang kadalasan sa mga bertudo mutya ay nagdudulot ng pagkasira ng katawan? Di ba gusto kong masuri, sabi ko? Yan tuloy lumala na. Naririnig ko sa mga kapitbahay nyo dito na ibang-iba ka na daw. Ang weirdo mo at masama makatitig. Hindi ka ba natatakot para sa asawa mo? Baka madamay pa sila. Baka kung anong gawin mo sa kanila. Ibigay mo sa akin ang bagay na nakuha mo. Inang Tessie, noon may respeto ako sa iyo. Pero ngayon wala na. Alam kong masama kayo. Ang asawa mo yun yung aswang na nakita ko doon sa sakan. Damang-dama ko siya ngayon na naririto. Kung hindi ako pinagkalooban ng bagay na may hiwaga, hindi ko matutuklasan yung pagkatao nyo. Tapos ano yun? Ako pa yung weirdo. Masama makatitig sa mga tao. Kilala ko yung sarili ko. Bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo mong sadya? Para naman magkaalaman na tayo. Naglolokohan lang tayo dito eh. Hinahamon mo ba ako, Kuyo? Ako? Hindi ka nababahala sa akin sa kung anong kaya kong gawin? Hindi. Hindi nga ako nababahala sa aswang mong asawa eh. Bakit hindi kayo lumapit? Bakit nagtatago yung asawa mong si Mong Berting? O baka naman natatakot sa akin? Kasi nga nung dumalaw kayo dito, napansin ko yung pagkatakot niya ng titigan ko. Matapos kong magsalita, naglakad si Inang Tessie, papasok ng bakuran. Hindi ko inaasahan noon na itong asawa ko ay nakasilip pala sa bintana. Tinawag ako at sinabing umakyat ng bahay na wag na lamang daw patulan. Pero hindi ako kumibunot. Ang sabi sa akin ng bulong noon ay walang mangyari sa akin hanggat pinagkakatiwalaan ko yung gamit ko. Ibang klase ang tapang na bitbit ko ng mga panahon na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta't namutawi na lamang ang matatalim at matatapang na salita mula sa bibig ko noon. Mga 2 dipang layo ni Inang Tessie. Narinig kong nagmumuni-muni at nagkukumpas ng daliri.
Hanggang sa biglang umabante ng lakad at hahawakan sana ako pero umatras ako noon at sinabing, "Oh, ano yan? Lason? O hindi naman kaya kulam?" Matapos kong magsalita ay napakunot ang mukha ko. Bigla na lang pumasok sa isip ko yung mga sasabihin ko na wala naman akong saklaw, na para bang hindi ko nakilalang sarili ko. Para bang hindi na ako yon. Hindi na gumalaw si Inang Tessie pagkatapos nito. Nakatitig lamang ito sa akin. Tapos nakita kong may mabilis na dumaan sa likuran niya. Patungo pa ito sa silong ng bahay. Pagsilip ko, si Mang Berting. Nakakapangilabot ang itsura. Tama ako ng pagdududa. Aswang itong si Mang Berting. Bagamat may pagkakaiba ang wangis nila nung nakita ko pero yung kwintas, iisang bagay lang. Mas pangit kasi yung nakita ko noon eh. Pero ngayon nakikilala ko na yung mukha niya. Kahit pa man medyo nalubag ng konti. Kumbaga, parang papyaw na anyo lamang ito. Ayan, ano na? Bakit nasa silong ka? Natatakot ka bang matamaan ng liwanag at baka makilala ka? Kilala na kita, tanda. Inang Tessie, kung ako sa'yo, tigilan mo na ako. At kung itong bagay na suot ko yung gusto niyong kunin sa akin, hindi mangyayari yon. Muling nagmumuni-muni ang matanda. Hindi ko alam kung ano ba yung ginagawa niya. Buka ng buka lang ang bibig sabay duro sa akin. Pero pagkaduro ay biglang napapadaluyong ang asawa niya. Paulit-ulit ito at itong si Mang Berting ang nasasaktan. Doon ko napagtanto na orasyon ang sinasagawa ng ginang. Pero imbis na ako ang tamaan, itong asawa niya ang tinatamaan nun. Nagreklamang asawa na itigil daw ang ginagawa ni Inang Tessie dahil baka ikamatay niya pa. Hindi daw ako tinatablan nun. Kitang-kita ko yung pagkainis ng matanda. Ako yung kumilos. Bumunot ako ng itak at akma ko itong tatagain. Pero bigla na lamang itong nagmakaawa. Kasabay naman ito ang pagsisisigaw ng asawa ko. Ang sabi ni Inang Tessie ay wag daw siyang papatayin. Tanggap na niya nang hindi daw nila makukuha ang gamit ko. Yun lang ang sadya niya dahil nga nagpapalakas ito ng isang albularyo at aswang. Sabi ko'y umalis na sila. Huwag nang magpapakita pa. At lumayas na rin sa lugar. Bukas na bukas din ay ipagsasabi ko sa mga tao kung anong totoo. Na mga masasamang tao sila mag-asawa. At itong si Mang Berting ay aswang. Ipapakita ko talaga yun sa mga tao dahil gabi ang paglusob namin sa bahay nila. Walang ano-anong umalis ang dalawa. Para ba mga batang nagtatalo ito habang papalayo. Sinundan ko. Gusto kong makasigurado na diretso talaga sila sa kanila. Hanggang sa tumawid sila ng ilog. Sinigawan ko pa sila na tandaan ang mga sinabi ko. Na bukas ay wala na sila sa lugar. Dahil kapag naroroon pa, mapapaya lamang sila sa mga tao. Kinabukasan ay dumalaw ako sa lugar nila. Wala ng tao. Tahimik ang bahay. Wala na rin ang mga gamit. Alam mong umalis na talaga ang mga ito. Medyo nakaramdam ako ng konsensya. Wala naman kasing napapabalitang binubulabag ng aswang sa lugar namin. Kumbaga nananahimik ang mag-asawa, talagang tumutulong sila sa mga nangangailangan. Yun nga lang ay nagkamali sila ng galaw nang gumawa sila ng hakbang laban sa akin noon. Ito lang namang suot ko yung sadya nila eh. Tapos yun na, tapos na yung lahat. Pero ang tanong, kapag napas sa kamay ba nila ito eh, hindi kaya nila gagamitin sa hindi maganda. Gawa ng makapagbibigay talaga ito ng abilidad. Sa tingin ko may panig na hindi gagamitin sa masama pero mukhang gagamitin pa rin eh. Kasi nga makapangyarihan talaga ito sa kapwa. Hindi na nagpakita ang dalawa. Nawala ng albularyo sa lugar. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, ako ang naging kapalit. Ayon sa pagpapatuloy ng bulong sa akin ay gamitin ko ang tangan ko sa panggagamot. Nawalan na yung manggagamot sa lugar eh. Ako na lang daw ang humalili.
Nagsisi ako nun. Pinagsisihan ko kung bakit pa ako nagkaroon nun. Dalawang naging responsibilidad ko. Ang pamilya ko at ang ibang tao. Natuto ako ng mga orasyon. Yun palang isinagawa sa akin ng matanda. Ang tawag doon ay tigalpo. Itatapik sana sa akin pero umiwas ako nun. Magkaganon pa man ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan. Wala na eh. Nasimulan ko ng lahat. Ayos lang naman sa asawa ko pero hindi na kami nagkaroon pa ng isang anak. Hindi ako binigyan ng isa pang anak ng nasa itaas. Ganun pala talaga. Si Rosmin lang ang nag-iisang bugtong na anak namin. Hanggang ngayon ay nanggagamot pa rin ako pero sa may bukid na ng Biliran. Lumipat kasi kami doon dahil nakapangasawang anak kong si Rosmin sa Biliran. Gusto niyang isama kami kasi nga wala na siyang ibang kapatid at mangungulila talaga siya. Yung pangyari sa akin napakabilis. Para bang sinira ko yung buhay na mag-asawang sina Inang Tessie. Hindi naman sana mangyari ito eh. Kung hindi lang dahil sa bagay na tinatawag na mutya ng kidlat.